Amen. Good morning po. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Inaanihan ko po ang lahat na tumayo. At tayo po ay magsisimula na sa ating second service. Before we start po, let's be in the attitude of worship and allow me to read Revelations 4, verse 8 and 11. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah. May this room be filled with His holiness, goodness, love. Hallelujah. Let's sing. For the Lord God
aming buhay, Panginoon. Alam mo, Panginoon, na maging worthy kami, Lord, sa pagharap namin sa iyo, Panginoon. Lord, this is the holy hour, Panginoon, as we praise you, as we remember, as we think, as we pray, as we do everything, Lord, this moment, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, maging worthy ito lahat sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na mapagpala ka, Panginoon, sa amin, Lord. Kaya, Lord, dalangin namin, Lord, ano man, Lord, ang dinadanas namin, nadanasan namin, na nakaraang mga weeks, months, and years, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, nakatagpuin mo kami, Panginoon, as we worship you, Lord. As we look back, Panginoon, as we see, Panginoon, things in our life, Panginoon, na maging worthy sa iyo, Panginoon, at sa bukas, sa future, Panginoon, na aming tatakbuhin, Lord. Nawa, Panginoon, makita namin, maka-align kami sa iyo, Lord. Makita namin ang importansya, Panginoon, as we worship you this morning, Panginoon, ay yung plano mo sa amin at yung plano mo sa bawat isa, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na maharapan-dapat kami sa iyo, Panginoon, sa umagan to. Hayaan mo, Panginoon, na masabi namin sa iyo ang aming mga mali, Panginoon, ang aming mga paghingi sa iyo ng pagpapatawad, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na makita ito sa puso namin at makita rin namin sa sarili namin, Panginoon. Salamat muli, Panginoon, you're worthy and your love, Panginoon, is steadfast to us, Panginoon. It never ceases, Panginoon. Thank you once again, O Lord, as we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon! Amen! Muli po, magandang umaga. Bati naman po ang ating mga katabi ng isang magandang umaga. Welcome po sa ating second service. Last service po for the month of November. Isang buwan na lang po at 2026 na. Talagang napakabuti ng Panginoon. Sino po ang napagpala sa buong taon ng 2025? Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon pong araw, sama-sama po tayong sumamba sa Panginoon as one big family, worshiping in spirit and in truth. This is the day that the
we will adore you, O God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, come, let us adore. Come on, church. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hey! Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of Ages. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Sing, choirs of angels, sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the high. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Minsan pa po, sing choirs of angels. Sing, choirs of angels, sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the high. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. For He alone is worthy. 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 Christ the Lord. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. Christ the Lord. Come on, church, let's come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Amen. You are worthy, O God. Hallelujah. Hallelujah.
heavens, Lord, ay ipoproclaim, Panginoon, na Ikaw ay Diyos at nag-iisang Diyos lamang, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let your face shine on us, Panginoon. Na every time na makikita kami, Panginoon, Ikaw ang makikita, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Let's sing, Lord. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. Oh, the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Holy, holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know oh, the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Oh, the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, Let your face shine on us, and the world will know you live. Let your face shine on us, and the world will know. For the last time, let your face shine on us, and the world will know you live.
crowns, Panginoon, all our achievements, Panginoon, everything that we have, Panginoon, wala kaming maipagmamalak sa iyo, Panginoon, for you're such a big, big God, a holy God, Panginoon. Help us, Lord, to lay down every crowns that we have, Panginoon, at your feet, Panginoon, at your feet, Lord. We will cry holy to you, God. We cry holy, holy. We cry holy, we cry holy, holy, holy is the we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. Cry,
pagsamba sa atin pong pagupo. Ayan, amen. Sino po ang napagpala sa ating praise and worship? Amen. Ang sarap pong magpuri sa Panginoon, no? So dahil dyan, meron po akong testimony. So, ako po ay nanalo ng raffle. Pero, share ko lang, charot. Kaso lang, hindi kasi yun yung gusto ko. It's not what I wanted. So last Sunday was our year-end party. So before year-end party, nag-send na ng email kung ano yung mga prizes. So meron kasi minor, major, tsaka grand prize. So bale, in my 8 years sa company, siguro once or twice lang na hindi ako nananalo sa raffle. Pero lahat ng yon, ano lang, minor prize. So syempre this year, nag-expect ako na baka naman, syempre, di ba, level up naman. So, ang pinagpipray ko ay yung ano pala, yung grand prize, may trip to Boracay for 4, 2 winners, iPhone 17 Pro, yung 256 na gigabyte Cosmic Orange, 2 winners din. 1 winner ng kitchen showcase, 2 winners ng living room showcase, tsaka 2 winners ng ADV, red and white. So ako, ang pinagpipray ko doon, yung ADV, regardless sa color, kung white man or red. Kaso lang, ayun nga, so, but you know, the Lord is so witty, kasi He knows talaga yung urgent need natin. So, more than our wants, yung urgent need yung binibigay niya. Kasi yung ADV ko, naging kalan. So, I was sad for a moment, pero natawa ako kasi naalala ko yung kalan namin, yung switch, ay basta yung gano'n. Yung iniikutan, sira na yung handle, pero gumagana pa naman. Dalawa yun pero yung isa okay pa. So, wala lang, parang ang galing ni Lord, diba? Parang isipin mo yun, how can He know na sira yung kalan? Pero, na-realize ko lang talagang, He knows every details ng life natin. So, yun lang. So, yung our Lord is still working on your prayer, di ba? ADV cutie. Pero, inuuna lang niya yung urgent need natin. So, His timing will come in His time. Amen? Ayan, so let's pray po for our offering prayer. Amen. Lord, we just want to thank you, Lord, for bringing us together here today. Salamat, Lord, sa ligtas na nakarating kami, Lord. Salamat, Panginoon, sa magandang praise and worship, Panginoon, that we are honored, Lord, to worship you and praise you, Lord. Salamat, Panginoon, sa salita mo, Lord. Tunay, Panginoon, na napagpuri kami, Panginoon, even at the start of the program. And Lord, we just want to pray, Panginoon, for our tithes and offering today. Lord, bless each and every one, Panginoon, na magkakaloob. Bless, Panginoon, yung mga negosyo, yung work, Panginoon, and yung talents, Panginoon. Every hustles, Panginoon, na meron kami, Lord. Ikaw, Lord, yung mapagpala, Panginoon. And Lord, magamit mo ito, Panginoon, to win more souls, Panginoon, for your glory. Hayaan mo, Lord, na we just continue to have a heart na handang mag-worship, Panginoon, sa iyo. Salamat, Lord, ikaw, Panginoon, yung patuloy na magpala, Panginoon, sa bawat isa. And ikaw yung mag-ready, Panginoon, ng aming heart as we listen to your word today. And also we pray for our preacher, Lord. Manguna ka rin, Panginoon, sa kanya. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
Thank you, Micah. Matuwa ako dun sa kanyang testimony. So, good morning po sa bawat isa. Binati niyo na po ba ang inyong mga katabi? Ayan. Okay. So, this time ay meron po tayong guest and mind you, taga-Canada po siya. Ayan. Actually, na-meet ko na rin po siya once. Siya po yung kapatid ni Brother Doming from Canada. May I call Sister Alejandrina Ablog? Pwede po ba kayong tumayo? Ayun. Okay, church, let's welcome ang ating kapatid na si Alejandrina Ablog. 1, 2, 3, church. Welcome! Ayan. So, purihin po ang Panginoon. At nandito na po tayo sa huling linggo ng ating 2-month na preaching series. And that is Wake Up Church, What the Spirit Says to the Churches Then and Now. So this time, titingnan po natin muli ang nakalipas na mga Sundays. We have 8 Sundays ang nakalipas na dahil we have 5 Sundays ngayong month of November. But then before that ay lumapit muna tayo sa isang panalangin sa ating Panginoon. Let's pray. Salamat muli, Panginoon, sa napakasarap na presensya na aming naranasan as we worship you in songs. At tunay po na sa mga lyrics pa lamang ng awit na ito ay napuno mo na ang aming puso. Hayaan mo na alam namin na ngayon ay ready na ang aming puso to listen sa mensahe mo ngayong umaga. Kaya patuloy kong dalangin na allow your Holy Spirit to just move in our midst. And katulad nung challenge o lagi nitong mga nagdaang araw na lahat kami na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Lord, hayaan mo po na ma-enjoy po namin yung salita mo ngayong umaga. Ma-encourage kami nito, ma-challenge kami nito, na kahit marami po kaming mga medyo mga hindi magaganda na karanasan, na fail ka namin, may mga corrections na dapat ibigay talaga sa amin. Yet, laging nandun yung hope sa'yo. Lagi kang nagbibigay ng pag-asa sa amin na talagang hindi pa tapos, oh God, hindi ka pa tapos sa buhay namin. At ang gusto po namin talaga ay ipaayos, ipagamit ang aming mga buhay para sa iyong kaluwalhatian. Kaya pagpalain mo ang iyong salita, even ang iyong lingkod na gagamitin ngayong umaga. Itong aming dalangin sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. So, today ay pwedeng tanawin muna natin ulit as a review yung pong sinabi, yung 7 churches na atin pong tinanaw nitong mga nakalipas na linggo. Sige nga, tanawin po muna natin. Okay? Meron pong slide na makikita tayo dyan. So, sa 2-month series ng Revelation chapter 1 to 4, which yung title po natin ng preaching series is Wake Up Church, What the Spirit Says to the Churches Then and Now. So there are 7 churches in Asia Minor na tinalakay natin for 7 weeks. Ang una ay sa Ephesus. Ang Ephesus ay commended siya being hardworking and sound in doctrine, yet she lost her first love. Yung kanyang unang pag-ibig ay nawala. And then the second church is the Smyrna. Faithful even amidst persecution. Ang challenge sa kanya, be faithful even to death. Kasi hindi ba minsan ang faithfulness natin nagpe-fade. Pero dito ang challenge sa Smyrna, hanggang kamatayan maging tapat ka. Then the third one is Pergamum, na kung saan nandun din yung katapatan nila under pressure, yet they tolerated false teaching. So ang challenge sa kanila, sa Pergamum, stop compromising with the world. So, sa Thyatira,
Ang message naman doon, they are loving and serving, but they tolerated immorality. So, don't tolerate corruption. Yun naman ang message. Sa Sardis, ang Sardis ay they look alive, pero in reality, they are dead. Kaya ang challenge sa kanila, the correction, yung challenge for them, ay wake up, you look alive, but you are dead. So we need daw na mag-wake up sila. Philadelphia, sa Philadelphia, alam natin na walang correction. They are obedient, loyal, and faithful, but God has placed an open door for them. Then the last one, the last Sunday, walang commendation naman ang Laodicea. Dahil sila ay lukewarm, self-sufficient, self-deceived. Ang correction sa kanila ay, ang correction is you are lukewarm and blind. Okay, so makikita po natin na almost lahat ng churches na ito, although yung iba ay dalawa sa kanila ang walang correction, yung Smyrna at Philadelphia, and then may isang church, walang commendation naman, panay correction. Yet, along the way, pagkatatanawin natin ang 7 churches na ito, which represent yung churches natin sa ngayon, makikita natin na these churches are not perfect. Amen? So, dahil ang mga tao doon sa loob, hindi rin perfecto. Kasi ang tunay na church ay tayo, yung tao, not the building. Kaya, sa umagang ito, pagka isa-summarize po natin lahat, sa bawat linggo, iisa lang ang mensahe na nare-receive po ng mga churches na ito, even tayo ngayon, and that is Wake Up Church. Listen to what the Spirit is saying. So, maraming sinabi ang Espiritu ng Diyos sa panahon na yon, at ito ay napapanahon din po sa atin sa kasalukuyan. So this morning, we will conclude this message, this preaching series. So the title ng message natin ngayong umaga is The Glorious God Who Reigns. The Glorious God Who Reigns. At ito po ay buong chapter ng Revelation 4. So verses 1 to 11 ito. So basahin po muna natin para maging familiarize tayo as we go on sa ating pong mga points mamaya. Sabi dito, after this, I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I had heard speaking to me like a trumpet said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." At once I was in the Spirit, and behold, a throne stood in heaven with one seated on the throne. And he who sat there had the appearance of jasper and carnelian, and around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald. Around the throne were 24 thrones, and seated on the thrones were 24 elders, clothed in white garments, with golden crowns on their heads. From the throne came flashes of lightning and rumblings, and peals of thunder, and before the throne were burning 7 torches of fire, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was, as it were, a sea of glass like crystal. And around the throne, on each side of the throne, are 4 living creatures full of eyes in front and behind. 7. The first living creature like a lion, the second living creature like an ox, the third living creature with the face of a man, and the fourth living creature like an eagle in flight. And the 4 living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around and within. And day and night they never cease to say, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." Verse 9, and whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who is seated on the throne and worship him who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne, saying, "Worthy are you, our Lord and God,
to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they existed and were created. So, kung tayo po ay present sa bawat Sundays nung nakalipas, ano yung makikita natin o ma-observe natin pagdating sa pagbasa natin ng chapter 4 ng Revelation? So, introduction, chapter 1, then chapter 2 and 3, doon po nandoon ang 7 churches na merong commendation, may correction, then may challenge na ibinigay ang Panginoon. So, the picture, maraming warnings, maraming corrections, maraming challenges nung previous na mga chapters. But this time, biglang nag-shift yung scene, yung picture. Hindi na usapan sa lupa o yung usaping pangkalupaan ang pinag-uusapan. Hindi na correction sa mga iglesia, hindi na warning. Ang eksena ay nasaan na? Nasa langit na. Ang focus ay ang trono. Ang sentro, ang Diyos na naghahari. Sa verse 1, makikita po natin, ang sabi, sa Tagalog kong babasahan ito, sabi dito sa verse 1, si John na nagsasalita dito, pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, yun po nga previous ang tinutukoy niya. Yung chapter 2 and 3, yung pong mga tukol sa 7 churches in Asia Minor, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. Ayun. After that, the very moment after po nung correction sa Philadelphia, yung huling-huli, yung huli-huli, nakita niya ang langit. Open door. Isang bukas na pinto. At narinig ko ang tinig na parang tunog ng isang trumpeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito. Okay. So, parang ganito. Right after nung 7 churches, yung picture noon, this time is an open heaven. Na parang ganito po, pinaakyat siya, ini-invite siya na umakyat. Na parang bago ang lahat, bago sabihin ng Lord ang mga mangyayari pagkatapos ng kanilang encounter in chapter 4, before God deals with the world, before the judgment na i-enumerate niya later, before the restoration, before the end of the world or the story, God shows John who is really in control. Kaya later, titingnan natin yung pag-akyat niya roon, anong mga nakita niya doon sa langit na ipinakita sa kanya ng Panginoon. So, ba't kaya gayon? Ba't kaya gayon yung eksena, After yung maraming kwento sa 7 churches, maraming challenge, maraming corrections, commendations, yet so sudden, nag-shift yung scene mula sa lupa patungo sa langit. At kung saan, inallow ng Diyos, in-invite niya si John to see what heavens, ano yung itsura ng heaven. Kasi po, the truth is, we will never fully wake up. We will never overcome compromise. We will never be faithful unless we truly see kung sino talaga ang Diyos. Kung sino ang nagahari, na tunay na nagahari. So kaya ang big idea po ng chapter 4 ay ito. The church will never truly wake up and live faithfully on earth
until it learns to fix its eyes on the reigning and glorious God in heaven. Bakit po? Only a clear vision of the throne can produce a surrendered and awakened church. When we see the throne, we return to true worship and holy living. Kaya kung paano we have heard so many warnings, so many rebukes, so many calling to repent, call to endure, call to overcome, ang pag-asa ay wala sa atin, kundi nasa Diyos na naroon sa kalangitan. Amen? Kaya nga, makikita po natin dito, this time, God invited John so that he can give him a revelation of heaven. Sino yung natatandaan nyo na umakyat din sa heaven? Si Paul, right? Sinabi niya yon. Pero hindi niya masaysay kasi hindi pa time para sabihin niya yung nakita niya doon. Kaya makikita nyo, maraming mga alagad ni Kristo nagbuwis ng buhay. Inoffer ang buhay para doon sa mandato ng ating Panginoong Jesus because they see the glory of our Lord Jesus Christ. So, kaya yung final call sa atin sa series na ito is to behold the glorious God who reigns. So, before the judgment, before the prophecies, God opens a door. Tingnan po natin yung unang point. A door open in heaven. Ito ang nakita ni John, the beloved. After this, I look and behold, a door standing open in heaven, and the voice said, "Come up here." Nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. Narinig ang tinig na ang sabi, "Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito." So, John, already, alam na ni John yung kwento ng 7 churches. But this time, kwento ng mga makalangit ang kanya pong tatanawin. At ang kanya mismong, ang mismo na magtuturo sa kanya, magpapahayag sa kanya, ay walang iba kundi siya na nakaupo sa trono. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya, ang ganda, umakyat ka rito. Papakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito. So, ito yung purpose ng Diyos. Kaya siya in-invite to see the reality from heaven's perspective. Minsan kailangan natin talaga lagi na makita yung perspective ng kalangitan in order for us to live wisely dito sa lupa. Tama ba? Nagiging matalino tayo pag alam natin na nakikiraan lang tayo sa mundong ibabaw na ito. Hindi natin mamahalin ang mga bagay ng mundo. Kasi hindi tayo taga rito. Kasi sa ngayon, talagang kailangan natin makita, lalo na sa panahon natin ngayon na nandun yung constant crisis on the news, maraming mga hindi magaganda na mga news, mayroong political tension na nagaganap sa atin, maraming disasters, uncertainties. Even the system, the political system ay broken. Nandun yung mental, emotional exhaustion. Kaya takot tayo sa bukas. We fear about the future. Nako-confuse na tayo which one ang tama. Kasi yung mga balita, hindi na natin alam kung talagang pagtitiwalaan pa natin. There are compromises in morality. Maraming distractions everywhere na talagang kung hindi po tayo magiging maingat, pwede tayong mawala sa takbuhin ng ating pananampalataya. Kaya kadalasan din, eto rin po tayo everyday, saan tayo nakatingin? Dito lang sa lupa. Busy tayo sa paggamit ng gadget,
busy tayo, tinatanaw, kumusta ba yung bank accounts ko? Kasi it speaks about the future. Hindi ba? Kasi lalo na yung mga senior citizen, pag wala kang pera sa bangko, so aasa ka saan? So, we focus our eyes on our problems. Sa iba't ibang opinyon ng tao. Minsan, nandiyan yung fear, anger, comparison. So, nandun tayo sa sinatawag na survival mode. But Revelation chapter 4 verse 1 is a holy interruption to all those noises na ngayon ay ating hinaharap. It is as if God is saying to the church in 2025, stop scrolling, stop panicking, stop fighting one another, come up here. Mayroong latest na issue, 500 pesos ba yun? Pang Noche Buena? Tama ba, no? Nagbabasa lang ako sa maraming reactions, pero natuwa ako kay Pastor Norman. Ewan ko kung sino nakabasa ng comment ni Pastor Norman. Natuwa ako sa kanya. Dinivert niya yung ganitong usapan sa isang mas malaman, makabuluhan na pagtanaw. So, makikita po natin, no? Totoo naman. Pero, lalo na pag ganitong Kapaskuhan sa ating Pinoy, sa atin dito sa Pilipinas, hindi celebration na nangyayari sa Kapaskuhan, kundi stress, kalungkutan. Kaya, pag tumalaw ka sa pangkalupaan, talagang wala ka makukuha, no? Kaya, yung tinawag na, come up here. Totoo naman, di natin maiwasan, there is pain on the earth. Tama ba? Kasi nandyan pa tayo buhay. There are injustices. There are sufferings. There are confusions. But heaven's door is still open. And doon pinapasok, doon in-invite ng Diyos itong si John the Beloved. And before God answers what will happen down here, He calls His servant up there. Kasi alam ko, nabibigatan si John sa nakita niya na nangyayari sa 7 churches. So, tayo rin, nabibigatan pag natanaw natin what's going on sa political system, sa ating economic na condition, sa kasalukuyan. But, because you cannot interpret the chaos below until you see the throne above, tandaan po natin, sa lahat, sa kabila ng lahat ng ito, mayroong bukas na pinto ang langit. May trono pa rin sa langit. The Lord is still on His throne. Nung panahon na ilang years din tayo na dumanas ng pandemic, pero alam natin na hindi bumaba ang Diyos kailanman sa Kanyang trono. He is still God who never changed. Kaya, ano ang kailangan natin ngayon sa ganitong kalagayan? Ano ang kailangan ni John doon sa kanyang natunghayan na 7 iglesia sa Asia Minor, na ito yung binigay ng Diyos sa kanya? A fresh vision of God. All we need is a fresh vision of God. Sino na nga ba ang Diyos sa buhay mo ngayon? Sino na nga ba ang Diyos sa buhay ng ating iglesia sa ngayon? Are we panicking? Are we struggling? Are we confused? So, mga kapatid, some things in your life will never make sense as long as you only look at them from the ground. Look at this. But when you see them from above, ito po ang makikita natin. You will discover. Naranasan niyo po bang ma-reject, ma-disapprove? It wasn't rejection, but it was redirection. Nag-a-apply ka ng work, hindi ka natanggap. Parang hindi bukas yung pinto doon. Sarado.
Pero, may magbubukas sigurado. Amen? Naalala ko yung isang young people natin, nagkukwento siya, sabi niya, Pastora, ano po, hindi po ako natanggap sa ina-applyan ko. Pero, later, meron na naman siyang message, Pastora, natanggap na po ako. Mag-i-start na po ako sa Monday. Amen? When you see them from above, you will discover it wasn't rejection, but it was redirection. It wasn't delay. It was preparation. Maaring hindi ka pa ready, kaya may delay pa. Remember, perfect timing. Hindi huli ang Diyos, hindi una. Yung kwento ni Micah kanina, yun ang hinahangad niya. Pero sabi niya, paano nakita ng Lord na naalala ko tuloy yung amin ding, ganun din yung isa naming kalan. It wasn't the end. But God was repositioning you. So, may tamang panahon, ang Diyos lang ang nakakaalam. And when the church begins to see again from heaven's point of view, she does not drown in fear anymore. Nung makilala nyo ang Lord, alam nyo yung karanasan ko, the first time I received Christ as my Lord and Savior, para bang anytime, pwede na akong mamatay. Kasi sabi ko, it's time for me to go home sa talagang tunay kong tahanan. So, that's the point of view na tumatanaw ka sa kalangitan, hindi lang sa kalupaan. Andito tayo sa lupa ngayon, pero isang araw mawawala tayo rito. Are you ready? Kaya dito, after, biruin mo yung 7 churches sa Asia Minor, imperfect. Gagamitin ito ng Lord. Kaya mayroong encounter na tinawag. Pero in order for them to fulfill the mandate ng ating Lord, dapat nilang makilala who is on the throne. Ayun, the glorious God who reigns. Kaya nga, kahit anong dumating na problema, anuman dumating na challenges, once we have the heaven's point of view, hindi tayo matitinag. Amen? Kaya siguro, ngayong Kapaskuhan, para hindi tayo, di ba, ang daming kwento sa TV, sa FB, lahat ng patalastas, yung maririnig mo sa balita. So, in application, pwede kaya natin itong gawin. Stop looking around in fear. Parang tigil muna tayo sa pagtingin sa paligid natin na puro nakakatakot ang naidudulot. Simulan mong tumingin sa taas. See God seated on His throne. Ayan. Start looking up in faith. Wake up call of this point is, ayan, lift your eyes higher. Don't just see the world's chaos. See God's throne. So, ito po yung point number 2. Ano yung unang nakita ni John? Di ba? Pumunta siya sa langit. Unang nakita ni John, when he looked up, the throne. A throne, the throne that never shakes, verses 2 to 3. A throne stood in heaven with one seated on the throne. Nakita ko sa langit ang isang trono at hindi empty yung trono, may nakaupo doon. Kaya, ano po ibig sabihin nito sa Revelation 4? May nakaupo doon. Hindi po siya natitinag. Ito yung nakita ni John. So, kung ang mundong kinalalagyan natin, pabago-bago. Ang hindi lang kayang tinagin ay ang ating Diyos. Diba? Sa government, maraming changes. Tumataas ang mga halaga ng bilihin. May mga earthquakes na sumisira ng bahay, ng kabuhayan. Yung mga storms na maraming hanap buhay ang sinisira nito, namamatay. Even the truth na the policy ng government is being questioned. Mga system na hindi po siya stable. Maraming disappointment among our leaders.
Even mga experts, they contradict each other. So, we are in the generation mayroong trust issues. Even the future, hindi po natin alam. Kaya marami po ang nagtatanong ng ganito, sino na ang pwede nating pagtiwalaan? Sino nga ba ang talagang pwede na mag-take full control ng mundong ginagalawa natin? And there is the big C na tinatawag, na ito daw yung giant na in the last days. Pero even ang mga ito ay hindi po siya natin pwedeng pagtiwalaan. Who is really in control of this world? At ito ang sinagot ng Revelation chapter 4. A throne stood in heaven and someone was seated on it. None other than the Lord Jesus Christ. So, yung throne na ito is unshakable. Hindi siya pwede ma-shake. Kahit anong atake gawin sa kanya, mananatili pa rin itong matatag. Kaya nga, it stood and God is seated. The word is stood. Kaya, nariyan ang maraming takot sa ginagalawa nating mundo, but ang Diyos, payapang nakaupo doon. Bakit? Kasi alam niya, He is the one who is in full control. He is the one in charge of the whole world. Kaya nga our peace does not come because the economy is stable, the government is perfect, the world is safe. But our peace comes from one truth. God is still on the throne. Amen? Naranasan nyo na ba na namatayan? Naranasan nyo na rin na nasa deathbed kayo? Sa lahat ng period na yon, makikita nyo na you can still be at peace. Kasi you know, the Lord is the one who is in full control. How many times na po akong nag-undergo ng surgery? Pag sinaksakan ka ng yung pampatulog ba yun? Pampatulog ng amnesia, hindi amnesia, anesthesia. Di ba, wala kang ulira talaga. Wala. Then suddenly, gigising ka na, saan ka? Recovery room. As a recovery room. Tapos makikita mo na lang, talagang ang life mo is not in your hands. It's not in the doctor's hand. It's not in anyone's hand. It's in God. So, wag po natin kakalimutan, our God ay nandun sa kanya trono. Isang araw, pupuntahan natin siya doon. So the principle here is this. The world may shake, but the throne never does. Saan kayo aasa? Saan kayo mag-aalay ng tiwala? Sa Panginoon. Sa Panginoon. So, kaya nga yung application to the 7 churches, although 4 lang ang nandito dahil almost the same sila, Ephesus lost their love. Pero ang Diyos, patuloy na nagmamahal. And still worthy of love. Saan tayo kukuha ng pagmamahal sa Diyos? Sardis was asleep, but God is still alive. Laodicea was blind, but God still glorious. Philadelphia was weak, but God is still strong. And the same applies to us today. If your view of God is small, your faith will be small. Naalala ko tuloy, paano natin tinatanaw ang Diyos? Maliit lang ba ang Diyos na tinatanaw natin o malaki? Kasi if your view of God is small, your faith will be small. If your view of God is big, your obedience becomes bold. Bakit? Kasi malaki ang Diyos natin. Malaki ba ang Diyos ng SBC? Yung pong ating harapan, ginawang parking para mag-fundraise. Magkano na yung, Moy? Ang dati 10M Brother Moy, dati 10M. Ngayon, palagay ko, baka 15M na. Kaya ginawa po natin yan para makapag-fundraise tayo sa future building. Sabi ko sa mga youth,
Uy, kayo na magpapatayo niya na. Later, wala na kami dito. Kaya yung mga young people natin, silang magpapatayo niyan. Kaya nga, mga kapatid, bago pa sinabi ng Diyos kung ano ang mangyayari, pinakita niya muna kung sino ang naghahari. Kapag malinaw kung sino ang nasa trono, nawawala ang takot. Ngayon, from that throne, John looks around. Ano naman yung nakita niya ulit? Ito po, the worship that never stops. Ito yung nakita ni John pangalawa. The worship that never stops. Sa paligid ng trono, hindi katahimikan ang maririnig, kundi walang tigil na pagsamba. Around the throne are the 24 elders representing God's redeemed people, the 4 living creature representing all creation, countless angels representing heaven's host. Siguro kung nandun tayo, tapos naalala ko tuloy one time na dumalo ako sa isang grand rally, evangelistic rally. And there are so many singers, kagandang pakinggan. How much more? Yung countless angels, countless, hindi mo mapibilang na angel. And it represents heaven's host. And they never stop saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Naalala ko tuloy yung isang awit na I want to sing until I lost in your love. Tama ba, no? Mga kapatid, once we sing song, once we worship God, we will lost at His presence. We will lost at His awesomeness. Kaya sa langit, in heaven, worship is not an event or just part of program. It is the atmosphere. Kaya nga, dry worship is not because of weak music. Dry worship happens when we lose sight of the throne. Kaya yung awit ni Paz Norden na babaha, kay daling magpuri, kung kilala mo siya. Babaha ng papuri. Kasi pag kilala mo siya, hindi ka mauubusan ng sasabihin. Hindi ka mauubusan ng awesomeness sa Kanya. Kaya sometimes we get bored in worship kasi yung focus natin nasa program, nasa nagpapaawit, nandun sa routine. Wala sa Kanyang presensya. Wala sa sovereignty ng God. Wala doon sa ruler of the universe. But when you behold the throne, hindi mo kailangan na utusan pa. Di ba, minsan may mga praise leader, nagkukumand sila for us to worship. Umawit, ibuka ang ating mga bibig, pumalakpak, umindak. So we don't need emotional manipulation ng praise leader once we behold His glory. Kaya, you worship because He is worthy. So, pangalawa, but the most powerful part of the chapter is not their song, but their surrender. At ito ang nakita ni John the Beloved. Sa verses 9 to 11, the crowns cast before the King. They fall down and cast their crowns. You are worthy, our Lord and God. So, tuwing umaawit ng pagluwalhati, parangal at pasasalamat ang 4 na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman, ang 24, ano nga po yung 24? Nire-represent yung redeemed people, na matatandang pinuno naman ay nagpapatira pa sa harapan ng trono at sinasamba ang nakaupo doon, ang nabubuhay magpakailanman. Ito yung description ng nakaupo doon, nabubuhay magpakailanman. Inilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Mga kapatid,
makikita po natin yung itsura, yung atmosphere doon sa langit. Ini-imagine po ba natin ang ganitong sitwasyon? Practice lang yung naririto. The actual ay naroroon. Kung di ka sanay sumamba sa Diyos, paano kaya tayo sasamba doon? Kaya gusto ko yung awit talaga na composition ni Pastor Norden. Kung kilala mo siya. Hindi talaga mahirap magpuri kung kilala mo siya. At babaha talaga ng pagpupuri sa Diyos. So, yung portion na ito, the crowns cast before the king. Nilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono. Naalala niyo po ba sa New Testament, may mga crowns, may mga rewards. Tatanggap tayo ng rewards, yun ang pangako ng Diyos. And those crowns represent achievements, titles, victories, success, recognition, o ano pa man. Pero alam niyo po ba, sa langit, walang payabangan. Walang nag-aangkin ng kaluwalhatian. Kasi lahat sinasabi, ano sabi diyan? This is yours. In heaven, no one says, this is mine. They say, this is yours. Bakit kaya gayon? Alam nyo, minsan, di ba, okay naman mag-honor, okay naman tayo magbigay ng papuri, pasasalamat sa kapwa natin. Sinabi naman niya ng Bible na yung Jew ay ibigay sa kanya. Pero tayo, na recipient, if we will just look at ourselves and look at God, wala tayo. Because everything in us, everything we have, kay nino yun? May pag-aari po ba tayo sa mundong ito? Even the very hininga, yung ating paghinga, lakas, talino, anything, name it. Sa Lord lahat yan. Kasi pag-aari tayo ng Lord. So, kaya hindi natin talaga pwedeng angkinin. Kahit nga ako, na ngayon, sabi ko nga, nasa 24 years na rin ako sa church, pero alam nyo, it's all because of the Lord, it's all because of the people working. Walang etsa puwera. Tulong-tulong tayo lahat dito. Kaya nga, true worship is not lifting your hands. It is laying down your glory. Ano meron ka ngayon? Ano galing mo ngayon? Kanina, nag-challenge ako, kanina umaga, bigla kasing nag-pop up to sa mind ko. True worship is not lifting your hands. It is laying down your glory. At yun ay yung crown, yung glory. Lahat na meron ka ngayon. Sabi ko nga, lagi ako na nakabantay lang. Minsan di ako pala comment sa mga chat. Bihira ako mag-comment kung mapapansin nyo. Minsan private pa nga, private. At si Pastor Norden, this past few days, sige, punta siya sa iba't ibang group, GC, men, D group, yung first gen, sa ating FB account, as church. Bakit? Kasi po, meron tayong project. At mamaya, i-announce niya to sa atin. Yung, malapit na po yung ating kasing Christmas celebration. Hindi tayo kasya dito. And nagkaroon ng idea during our meeting na doon ganapin sa parking at dito sa pathway. So, dahil doon, nagkaroon kami ng idea na ito ay lagyan ng simento. Pero, limited lang yung budget. Kaya kailangan ang bayanihan. And naalala ko, nung PGL number 24, in-approach ko si Bill, ang pinagsabi ko na invite mo mga kalalakihan kabataan para tumulong sa pagkakarga ng mga dadalhin doon sa St. Michael. Pero walang masyadong dumating. So, ano ang reflection nito
sa atin. Ibig sabihin, hindi na tayo ganoong yung volunteerism natin, spirit, nawawala na. Naalala ko, nung mga una kong dating dito, naglilinis ang mga iba't ibang age group dito sa church. Kasi wala tayo noon na caretaker. Pag may bayanihan, may nagdadala ng pagkain dito. Sariling bulsa yun, ha? Hindi galing sa pondo ng church. So, kaya ngayon, nire-remind ko ang bawat isa, lahat ng ginagawa po natin dito, may eternal reward sa kalangitan. Kaya sabi ko, everything, may eternal investment kang gagawin. May tapat na eternal investment. Kaya, mamaya, hoping na, kasi, alam nyo, na-challenge ako sa IGM Church. Kasi po kaming D12 ni Pastor Sheena kasama sa group chat ng kabuuan ng IGM. At nung pumunta, nakabili na po sila ng bagong building. At 4 na beses ng laki yung building nila ngayon sa dati. So, ibig sabihin, marami pa silang improvement na gagawin. Kaya bawat D12 ni Pastor Shin, nagre-raise ng fund para ipandagdag sa pondo ng kanilang church building. At minsan, bigla mababasa ko, sasabihin ni Pastor Shin, ay, kailangan natin ng aircon or anything na need sa church. I-announce lang niya sa group chat. Nababasa namin yon. Later, sasabihin ni Pastor Shin, oh, done na. May sumagot na. Parang, nag-comment nga, one time si Pastor sa akin, Pastor Norden, sabi niya, Pastor, galing naman sa IGM. Hindi na magtatagal, meron agad nagre-responde. Mga kapatid, napakahalaga nito sa atin. Building the culture of volunteerism, building the culture of generosity, kasi everything will just die down sa lupang to. Pero whatever you done for Christ will last. Kaya mga kapatid, true worship is not lifting your hands. It could be serving on the dirty job ng church. Serving on the parking area. So, it is laying down your glory. Amen? Kaya the final message here is so clear. The church does not exist for its glory. The church exists for God's glory alone. Gusto nyo bang mabigyan ng kalwalhatian ng Diyos sa buhay nyo? Paggamit nyo to in whatever capacity na kaya nyo. Amen? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. So, let us have some reflection for the conclusion ng ating series for these 2 months. Okay, tingnan natin. Revelation 4 is heaven's answer to Revelation 2 to 3. Di ba may issue ang churches doon? So, ang sagot niya dito ay itong the God who reigns. Before Jesus sends the church out, definitely yung 7 churches na yon, isi-send ito ng Panginoon. Before Jesus sends the church out, He first lifts the church up. Ito muna ang kanyang ginawa. Before He talks about judgment, na babasa natin sa mga upcoming past chapters, justice in the future, He says, look at me first. There's something in looking to Jesus. There's something in looking at Him. When we look at Him, remember, nung ginagawa ko ito, na-recall ko ang buhay ni Isaiah. Remember? Halos mawalan siya ng ulirat. Ito, si John the Beloved, nung ma-encounter niya si Jesus, ano rin ang kanyang karanasan. Kaya, mga kapatid, makikita po natin, Jesus is inviting John the Beloved
to look at Him. Kasi nawawala na siya ng parang pag-asa doon sa church. Panay problema. Pero sabi ng Diyos sa kanya, look at me first. Pinakita niya kung sino siya. And maybe that is what God is doing with us in this series. Because He exposed where we were asleep. And nandun yung call niya for us to repent. Andun yung warning niya sa atin through the 7 churches. And then He encouraged us and He corrected us. But in this last chapter, chapter 4, He gives us hope. No matter how broken the earth is, ano man yung nangyayari, sa mundong kinagalawa natin, heaven still in order. Hindi chaotic ang langit. No matter how weak the church feels, God is still glorious. Sino ang head ng church? Christ. Kaya, magpa-flow ang lakas sa kanyang iglesia. No matter how dark the world becomes, the throne is still shining. Is there hope? Is there hope? Yes. Not just for you, but for all of us and for the church as one. So today, the call is simple but deep. And what is that? First, look up. Madalas ba tayong tumitingala sa langit? Pag may problema tayo, saan tayo naglo-look up? Kinapos ako ngayon eh. Saan tayo tumitingin? Sino kaya ang pwedeng malapitan? Look up. Mga kapatid, many times in my life, I look up to God. Hindi ako lumalapit sa tao. And later, nakikita ko yung hand ng Lord. Nauna na pala ang Lord na mangusap sa isang tao. At naroon na yung kanyang SOS. Not only look up, but bow down. Recognize who He is. Recognize that He is the King of Kings and the Lord of Lords, the powerful God, the God who reigns forever and ever. Then lay it down. Ibigay natin lahat-lahat sa Lord. Ano man yan, then worship Him. Pagtiwalaan natin siya. Sambahin natin siya knowing that He is in His throne. That is what it truly means to be a walk-up church. A walk-up church who trusts in Jesus, who lean on Jesus, whose confidence is in Jesus. Jesus, the one who is seated on the throne, and He lives forever and ever. So that's the Spirit's message then, and that is the Spirit's message now. Amen? Amen. Manalangin po tayo. Napakasarap namnamin, Panginoon, na may Diyos kaming katulad mo. Diyos na hindi kayang tinagin ng anumang klase ng chaotic, anumang problema o mga nagaganap sa mundong ito. Salamat na ipinahayag mo sa pamagitan ni John kung sino ka, the glimpse of your glory, even in this passage, O Lord God. Ama, dalangin ko sa oras na ito, sa mga nakalipas na linggo, nakita po namin talaga ang kahinaan ng church, yung kalakasan ng church, yung pangangailangan ng church. We cannot live apart from you. Salamat sa mga rebuke, sa mga corrections, salamat din sa commendations. Kasi laging nauna yung commendations bago yung corrections. Salamat na hindi natapos doon sa corrections, but there's the challenge, there is that offering to come up with you, to look up, and to know na ikaw ang the one who is in full control. Kaya sa oras na ito, hindi ko alam, where are we now? As a church, magpapatuloy po kami, Panginoon,
nagampanan ang iniwan mo, and that is to finish the Great Commission. Pero hindi namin kayang gawin ito na mag-isa. Kaya mula sa kapulungang ito, sa pamilya ng SBC family, Lord, dalangin ko, pagkaisahin mo ang aming puso, pagkaisahin mo yung aming perspektibo, na talagang sa buhay habang kami narito, bagamat maraming mga challenges, kung titingin kami sa'yo, nagiging united kami. Nagiging isa yung direction namin, Panginoon. At sa mga personal life namin, sa aming mga pamilya, maaaring may mga kinakaharap po kami ng mga problema, mga challenges. Lord, tulungan mo kaming wag tumingin sa iba. Wag tumingin sa aming sarili. Wag tumingin kami sa aming kapwa. Kundi tumingin kami sa iyo nang makita po namin ang iyong magandang plano. Sa umagang ito, Lord, I pray, let your Holy Spirit speak personally in each one. Makamangusap ka, Lord God. At lahat kami, bilang mga redeemed people, ay talagang i-honor ka namin. Na talagang i-acknowledge ka namin kung sino ka. Na i-lay down namin ang aming mga sariling karunungan, kalakasan. Sapagkat we know you know best for us. Lord, hayaan mo lamang po na patuloy ka naming sambahin. Patuloy ka naming paglingkuran. Patuloy ka naming pagtiwalaan. Na ang buhay namin dito, it's no longer kami ang nabubuhay, kundi ikaw. At habang kami ay pinapahiram mo pa yung lakas, ang buhay na ito, hayaan mong magampanan po namin, O Lord, yung purpose why we exist here on earth. Muli, as we conclude, O Lord God, patuloy mo, O God. Huwag mong pabayaan na sa daraan ng bawat araw na hindi mo kami pinapaalalahanan lagi ng iyong banal na Espiritu. And give us a listening ears. And as a church, allow us to hear you more. Muli, sa iyo lamang ang papuri, for you alone is worthy of this. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakaganda po at napaka-encouraging na closing conclusion ng ating pong preaching series na 2 months na Wake Up Church. At tamang-tama din po, no, close po yung mga messages po na ito at magpapasko na po. Malapit na po yung ating Christmas celebration, no? Nararamdaman nyo na ba? Malamig ba dito sa loob? Mas malamig na, no? Ayan. So, ano po yan? Napakasarap po, no? Pagka ganun ng message, na i-encourage tayo, na comfort tayo, na salamat sa Panginoon dahil meron siyang biyaya sa church. No? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita kasi hindi ka perfect. I love you with the love of the Lord. Yan po yung pinaka-mensahe, di ba? Ayan. So, at abangan nyo po yung preaching series po natin ng December. Napakaganda rin po, no? Kasunod po nung series po na yan, no? God is with us, always ahead of us. Excited ba kayo? Ang ganda, no? Always ahead of us. Yan. So, hindi na po ako mag-preach. Closing na po tayo. Pero bago po tayo mag-closing prayer, ay konting announcement po, mga major announcements po ito, pakinggan niyo po mabuti. Siguro unahin na natin yung pinakamalayo, magkakaroon po ng mamaya yan. Ayan, yung pinakamalayo, yan. Magkakaroon po ng kids camp palakpakan, sa Nasugbu, Batangas, sa December 26 to 28, 2025. So, ang registration fee ng kada isang bata po ay 1,500. Ano ba? Anong edad? Basta bata. Wag lang po yung isip bata, di ba? Anong edad ba? 8 to 12. Yan. So, yung 13, teenager na yon. So, 8 to 12,
yan, mag-enjoy po nila sila dyan. Rooted in Christ. Nako, bata pa lang, rooted na kagad ng tinatarget nila. Nako, kaya po yung mga matatanda po dito, baka maunahan tayo ng mga bata. Kailangan mas rooted po tayo sa kanila. Okay, pangalawa na announcement ay mamaya na yan. Isa pa, yung ano, okay, pagbabalik, okay. Yan. Ito po, pagka po merong fifth Sunday, ang isang buwan na po ay magkakaroon po tayo ng event, evangelistic event. Ito po yung Bring a Friend Sunday natin. So, ang pamagat po nito ay pagbabalik. Nako, binabasa ko po yung mga testimony na magta-testimony mamaya. Sobrang nakaka-bless po. Hindi lang siya pang mga baguhan at mga friends natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kahit po yung matagal na kayo sa Panginoon, mai-encourage po kayo sa testimonies nila. Kasi kagagraduate lang din nila ng PGL, pero at the same time ay meron po sila mga testimonies patungkol sa pagbabalik. Okay? So, abangan po niyo yan. At mamaya po ako magme-mensahe. Meron din pong ibang bihis ng pagde-deliver po ng mensahe. Okay po ba? Na-excite ba kayo? Yan, mag-invite po kayo ng mga kaibigan po ninyo, mga kamag-anak. Hindi lang kaibigan, kung away din, nyo na, para bumait sila. Yan. Mamaya po yan, 4 p.m. Okay? Magsama lang po kayo dito. Okay? Habang ginagawa po yung kanina ng announcement. Okay? Habang gagawin po natin yung parking natin. Yan. Meron po kasi tayong gagawin po sa parking natin sa December, mamaya na. Mamaya po, napakahalaga po niyan kasi maglalatag na po ng mga bakal. Okay? Sisimentohin po kasi yung parking po natin. Maglalatag po ng bakal, kailangan po magtali. Alam niyo yun, may mga nakakita ng mga construction, no? Magtatali po ng mga bakal. So, kailangan po ng maraming volunteers, okay? Kabataan man o mga kalalakihan, mga men, napakahalaga po niyan para mas mabilis ang ating pagtatrabaho. Bakit? Kasi hinahabol po natin, may drying pa di ba? Kailangan sa December 14, gagamitin po natin siya para, extension po yan. Simula dito hanggang doon, magse-celebrate po tayo kasi, special po yun, di ba? Kasi Christmas celebration po ng ating church. Okay po ba yan? Okay, sino po dito yung mga kalalakihan? Taas ang kamay. Aba, parang kumonti ang kalalakihan, Yung lalaki, wag po kayo mag-alala kasi madali lang yon. Meron namang pro na maggagabay. Kung mali man, maraming gagawin, okay? Magpupulot na, kung ano man, basta narito po kayo mamaya after lunch, siguro mga 1 p.m., punta na po kayo dito, especially mga kalalakihan na hindi po tutugtog, kasi may mga tutugtog, di ba? Yan. Ini-invite namin po kayo, pagtulungan po natin yan, kasi meron pa pong susunod. Sa Tuesday, meron pong bayanihan talaga na malakihan, magbubuhos po yon, okay? Magbubuhos. So pag nagbuhos po yan, order tayo na, alam nyo yung malaking ganun? Yan. Anong tawag doon? Mixer na malaki. Okay? Tapos, basta kailangan natin ng maraming kalalakihan doon para mabilis nating mailatag yung lahat. Okay? Kasi, kailangan matuyo kagad yun or else, hindi natin pwedeng magamit po yun. Okay ba? So, po yun? Sa gabi po yun gagawin. Anong oras po kaya? No? Mga 6 or 7, no? Magsisimula yung buhos niyan malamang, no? O mga 8. Imagine po ninyo kung kunwari 4 na oras, 5 oras yun. 8, 9, 10, 11, 12, 1. Di ba? So, malamang ganun po yun. So, kailangan po talaga natin, medyo magsasacrifice talaga tayo niyan, no? Huwag po kayo mag-alala kasi meron namang kailangan natin ng guantes, yung bota, kalaykay, ganyan siya. So, huwag po kayo mag-alala kasi kukuha naman tayo ng mga pro, pero kulang po sila. Hindi po natin kayang ibayad lahat Kaya kailangan magtulong-tulong po tayo. Nako, pag nagkikwento po si Brother Ching, nung bayanihan po noon, ako nagkikwento siya, yun ang talagang na hindi niya po makakalimutan yung ginawa po dito sa church. So, ngayon po ay pwede ba nating maulit yun? Magkaisa po ulit tayo. No? Huwag po kayo mag-alala, libre ang merienda. Baka kung abutin tayo ng dinner, baka mag-dinner pa tayo dito.
meron pong tagagawa ng merienda, yung mga kababaihan po ang gagawa niyan, hindi po kayo magugutom. At syempre, sabi nga ni Pastora Nina, pwede rin kayo magdala ng merienda. And by the way, hindi lang naman din po yun, no? Baka sabihin nyo yung mga babae walang participation, no? In case lang na hindi nyo talaga kaya physically, okay? Pwede po kayo magdagdag, merienda, pwede rin po kayo magbigay. Kasi yung ating pong pondo, kailangan dumami pa po yan, okay? So, pwede po kayo magdagdag. Nako, meron po ako narinig na talagang nagdagdag. Oh. So, ibig sabihin, pwede po pala yan, no? So, yun po yung encouragement po sa inyo. Magbayanihan po tayo, magtulungan po tayo. Para sa December 14, ayan na yung isang poster. Pakita. Ayan, Paskong SBC 2025. Palakpakan naman. Ayan. Ito naman po, sa December 14, meron po tayong regular service sa umaga, first and second service. Pero sa hapon, 3 p.m., yun po yung Christmas party nating lahat. Sabay-sabay po dapat yan. So kaya kailangan po nating matapos po yun. Excited po ba kayo? Nakakain na po ba kayo sa night market? Yung mga alfresco, yung may ilaw-ilaw, may banderitas. Ganun po ang gusto natin mangyari doon. Okay? So yan po, in-encourage po namin kayo talagang mag-participate po tayong lahat dyan. Kakasya na po tayo kasi hanggang doon na sa parking okay? Isahan lang yon. So wag po natin kakalimutan yan. And then, abangan po ninyo yung mga details pa po niyan kung paano po yung natin gagawin dyan. Okay? May mga gagawin pa po tayo dyan. I-announce na lang po sa inyo. Wala na? Last na yan? Okay, so yun lang po. And I hope na makita ko po kayo mamaya dyan sa And yung dalawa pong natin. Yung ating pong pagbabalik at yung ating pong bayanihan po mamaya. Tayo na po tayong lahat. Let's close in prayer. Pasalamatan po natin ang Panginoon dahil siya talaga ang nagbibigay ng pag-asa sa ating mga buhay. Amen ba? Amen. Manalangin na po tayo. Maraming salamat po, aming Diyos Ama. Salamat po, Lord, sa presensya mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Damang-dama ka namin, Panginoon, sa awitan pa lang, Panginoon, sa ngitian namin, Panginoon, yung ambience namin, atmosphere of worship and fellowship, Panginoon. Salamat dahil napapalakas kami, Panginoon, sa tuwing kami ay mag-church, Panginoon. Kami, Lord, ay magpupunta dito, Lord, sa bahay-sambahan para makisalamuha at sumamba, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Lord, sa mga mensahe, Panginoon, na patuloy naming naririnig. Ito, Lord, yung pagkain ng aming mga kaluluwa, ng aming mga spirito, Panginoon. Ikaw, Lord, ang totoong nagpapalakas, Panginoon, sa amin. Salamat, Lord, sa mga mensahe, Panginoon, na nadideliver at naririnig, Panginoon, namin. Ang patuloy naming dalangin, Lord, talagang tumimo ito sa aming mga puso at sa aming mga isip. Lord, sa tuwing kami, Lord, idadaan sa mga pagsubok, Panginoon. Ito ang mga maaalala namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. And even, Lord, sa mga gawain pa namin, mga nakapila po, Panginoon. Mamayang hapon, Panginoon, meron kaming pagbabalik, evangelistic event. Patuloy naming dalangin, Panginoon, na makapag-invite kami, Panginoon, dahil ito yung opportunity namin na magsama ng mga hindi pa, Lord, nakakilala, Panginoon, sa inyo at makakilala, Panginoon, sila sa inyo. Lord, pagpalain mo, Lord, ang aming program mamaya, Panginoon. Ganun na rin, dalangin na rin namin, Panginoon, yung gagawing bayanihan na mamaya at sa Tuesday, Panginoon, patuloy naming dalangin, Lord, na ikaw ang sumama, Panginoon, sa amin. Palakasin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng puso na gusto, Lord, na magkaroon ng bahagi sa inyong kaharian, Panginoon. Ano man yung pwede naming ma-contribute, Lord, ang dalangin namin na kami, Lord, ay mag-desire, Panginoon, na magkaroon ng part dito, Panginoon. At alam namin, Lord, na pagpapalain mo kami. Wala, Lord, na nasasayang, Panginoon, na aming mga effort dito, Panginoon, sa mundo. Alam namin, Panginoon, na talagang sa langit, Lord, napakaraming reward, Panginoon, na nagbumula, Panginoon, sa inyo. And ikaw, Lord, yung aming reward, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon. Ikaw ang siyang magpala, Panginoon, sa amin. Hayaan mo, Lord, na patuloy naming maranasan ang pagmamahal mo, Lord, ang biyaya mo, Panginoon, at ang pagsama mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord. Binabalik namin ang lahat ng papurit, luwalhati, Panginoon, sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, magkamayan po muna tayo. God bless everyone. See you next Sunday.